So, good day ulit mga ka-seller. So, now, my topic is how to file the 2551Q or the percentage tax using EBR forms offline for online sellers. Kasi, yung online sellers na to, may sample siya for online sellers. Pero kung ano naman, ibang sellers naman kayo from outside the online platforms, pwede pa rin naman nyo tong maging guide. So, ganun siya. So, disclaimer, this is not your absolute computation. This video was created around April 2024 na pala. So, hindi ko lang nabago to. So, April 2024 ko siya ginawa. Any BIR regulation issued after this date may affect the computation. So, this 2551Q only, this is from 255 only or the percentage tax. Hindi included yung other forms. So, ano nga ba yung 2551Q? So, sino-sino yung sino-sino yung required magpasa ng 2551Q? So, dun sa 2303 natin or yung percentage tax return natin, if merong 2551Q dun sa 2303 mo or certificate of registration mo, required ko to file kasi recorded sa system ni BIR na required ka na kapag hindi mo pinasa to, mag-open case ka or meron kang penalties. So, kailan ang filing due date niya? So, within 25 days, after pa siya ng end ng each taxable quarter. So, first quarter, as a sole proprietorship natin is calendar year, yung taxable year natin. So, same siya ng taxable year. Kasi may iba, kapag corporation ka, pwede ka mamili na fiscal year ka. Pwede kang June, yung year end mo, ganyan. Pero as a sole proprietor, first quarter natin is, ang taxable year natin ay calendar year. So, ang first quarter natin is January, February, March. So, ang due date natin is on or before April 25. So, on or before April 25. So, April 1 to April 25, kasi within naman, ang sabi dito, within 25 days. So, after the end ng quarter, so, April 1 to 25, pwede tayo magpasa ng 2551Q. Pero, talagang ang ultimate due date natin is yung 25. So, second quarter, April, May, June, ang due date niya is on or before July 25 or pwede ka magpasa ng July 21 to July 25. So, second quarter, July, August, September. Tapos, ang due date natin is on or before October 25. So, October 1 to October 25, pwede ka magpasa. So, ang fourth quarter natin is October, November, December. So, ang due date niyan is on or before January 25 of the next year. Kasi December 2024 na to. So, January 1 to January 25 of 2025 natin ipapasa to fourth quarter. Again, of the next na to yan, 2025 na. Yun. So, dun sa previous video ko, napakita ko na kung paano i-download tsaka i-install yung EBR offline. Para dito, ano lang to, parang quick, ano lang. So, pupunta ka dun sa bir.gov.ph, choose mo yung use, kasi may drop down doon. Ang gagamitin mo, i-select mo tong use BIR e-services. Tapos, kapag nakandun ka na sa EBIR services, click mo yung EBIR logo. Ito yon, EBIR forms na logo. Ganyan siya. Pagka-click mo nyan, mapupunta ka dito sa sa site na to. Pagkapunta mo sa site na yan, makikita mo to download offline EBR forms package 7.9.4.2. Yan siya. Tapos, i-download mo tong here. Kiklik mo yan, kahit double click, tapos, pwede ka namang install. Pero, kung gusto mo nung makakita mo yung paano mag-install,
punta ka dun sa isa kong video na 1701Q, mas napakita dun yung kung paano i-download. So, kapag na-install na natin or na-download and install na natin yung offline EBAR forms, ito, makikita natin dyan yung package, yung latest version dapat lagi yung mag-appear dyan. So, lagi mo i-check yung BIR, kahit na may naka-install ka na dyan, kailangan mo i-check yung BIR website kung yun pa din yung latest na version. So, ano-ano ba yung ilalagay natin dyan? First is yung taxpayer's identification number. Saan mo siya makukuha dun sa 2303 mo? Dito siya banda. So, RDO code, dito naman sa taas, bandang taas. Dito sa line business, dito naman sa bandang baba. Lahat naka-indicate na sa ating certificate of registration. So, taxpayer's name, kapag individual, una yung last name, first name, then middle name for individuals. Yan. Saan siya makikita? Dito sa my name of taxpayers. Then, registered address, yun nandito. Then, yung zip code, alam niyo naman yan, pero medyo bandang dito yan. Then, yung telephone number na na-register mo, hindi kasi kita dito sa certificate of registration. Then, yung email address. Yan siya. So, ano ba yung form na, kasi pwede itong i-drop down. Ito, pwede mada-drop down yan, makikita dyan lahat ng forms. So, anong kukunin natin? Since ang ano natin is percentage tax. Itong 2551Q V 2018. Kasi ito kasi yung latest version ng ano natin ng form 2551Q. Kapag walang V2018, hindi yun. So, again, kapag mali ka ng form na ipinasa, penalty na naman. So, lagi mo tatandaan, yung latest version, yung lagi mong yan. Tapos, pag napili mo na yan, pwede mo na siyang i-fill up. So, before tayo mag-fill up nung mismong form, i-compute muna natin kung ano yung dapat nating makita. Kung dapat nating ilagay dun sa form. Yan. So, sample tayo for those who choose graduated income tax rate. Kasi nga, yung 8%, kadalasan wala na silang 2551Q dun sa 2303 nila. Or, hindi naman nila kailangan mag-compute ng gross sales. So, sa gross sales, since gross sales lang naman yung primary na primary na ilalagay dun sa percentage tax. So, ano yung mga kukunin natin doon? So, itong ano na yan is yung report natin from Shopee. So, itong report na yan, galing niya kay Shopee. So, ang nakalagay dyan is itong product price, which is the merchandise total natin, or yung price ng product natin, all in all. So, itong refund amount, tsaka yung seller discount is, pwede siya ang sales deduction. Kasi, itong refund amount mo, galing na siya dito. Kumbaga pumasok na siya dyan, pero ni-refund. So, ililess mo pa siya dyan. So, itong 120, gross kasi to eh. Hindi pa dito kasali yung mga ililess na voucher discount. Kunyari, ang benta ko talaga sa product na yun is 100. Kaso nagkaroon siya ng voucher na 20 pesos. Niless niya dun sa 100. So, parang 80 pesos na lang yung product price ko. Ganun siya. So, itong tatlo, itong mga shipping fee, hindi natin siya income. Income siya ni courier. So, pag pinag-plus-plus mo naman yung tatlo na yan, zero rin naman ang labas niyan. So, in the end, wala naman tayong extra na ilalagay dyan sa sales. Tapos, itong tatlo naman, kasi iniisip natin yan, expenses yan. Marketing expense natin, or parang, kunyari, physical store tayo, meron tayong sales from physical store, tapos nagre-rent tayo. So, parang tayo, as an online seller, ang rent natin is itong mga fees ni Shopee. So, itong mga fees ni Shopee, parang yan yung rental natin. So, pag tayo ba sa physical store, sa sales natin, dinededuct ba natin yung rental? Di ba? Hindi. Parang ano lang siya, operating expenses mo lang siya. So, sa sales mo, as sa physical store, sales lang talaga siya. So, parang ganito din siya. Nag-iba lang siya ng platform. Nag-iba lang siya ng venue.
pero same concept. So, ang commission fees, parang expenses lang siya, operational expenses, pero hindi siya yung ima-minus mo pa dun sa gross sales mo. So, ang talagang kunin lang natin dyan is yung product price, itong refund amount, tsaka yung seller voucher discount. Kung meron man. Kung wala, eding itong product price mo na lang. So, ayan siya. So, ito, nagkaroon ako ng summary na from January. Kinuha ko yung summary ni Shopee for January, February, March. Then, tinotal ko kasi yun nga yung first quarter. So, ano yung product price paid? Ang ilalagay natin, sabi ko nga, product price paid by buyer, itong 42 to 48. Then, yung refund amount natin na 105 pesos. Then, yung seller voucher discount natin na 160 pesos. So, in all, ang total gross sales natin is 41,983. So, ito yung lalagay natin sa ating Shopee, ay dun sa ating 2551Q. So, kung ita-times natin yan sa 0.3, kasi 3% nga. So, ta-times natin yan sa 0.3, dapat ang lalabas is 41,983 times 0.03 is 12,259.49. So, dapat, pag inano natin ito mamaya, ito yung lalabas. Ito yung babayaran natin for the quarter, for the first quarter natin. Again, magbabayad lang tayo kung ang pinili natin ay graduated income tax rate. Kasi kapag 8% tax ang pinili mo, hindi ka na kailangan magbayad ng percentage tax. So, let's go to the actual BIR forms offline kung paano natin siya lalagyan. So, andito na tayo sa BIR form 2551Q. 'Di ba? Sinelect natin yung fill up, nakalik na natin yon. Dito ka papasok. So, pagkapasok mo dyan, ang iaano mo lang dyan is calendar, kasi nga fiscal tayo. Ay, fiscal. Calendar kasi individual tayo. So, 2024, maliwanag naman na for the first quarter of 2024. So, ayan, amended return, no? Kasi wala ka pa naman previous na 2551Q. Are you availing tax relief under special law and international tax treaty? No. Yan. So, kung meron man, i-specify mo siya dyan. Tapos, dito, only for individual who sales on receipt, yan, are subject to percentage tax under what income tax rate are you availing. So, dito, i-declare mo kung anong income tax rate ang gusto mo. Again, first topic natin is for graduated income tax rate. So, ayan. Ano na natin? Graduated income tax rate. So, magiging yan yan. Tapos na yan. Tapos, next page na agad tayo. So, pag next page natin dyan, pag next page natin, hanapin natin yung PT010. Yan siya. So, lalabas dyan. Itong PT010 kasi, ito siya, person exempt from VAT. Hindi naman tayo VAT kasi nga below 3 million yung ating gross sales. So, yan. Ito, iba't iba yan. May international carrier, domestic carriers, franchisees, yan. Iba't iba. Pero usually, nandito tayo sa PT 010. So, magkano nga ba yung taxable amount na ilalagay natin dyan? Yun yung kanina na, ito siya, di ba? Ay, wala. So, magkano siya? Ito siya, 41,983. 41,983 yung ano natin, di ba? 41,983. So, tama yung kinompute natin kanina na 1259.49. Yan siya. So, ayan siya. Ang babayaran mo for the quarter is 1259.49. Tapos, i-validate mo lang siya. Yan, validation successful na siya. Okay. So, ayan. Pag
confident ka na, ayan na yung yung babayaran mo, pwede mo na siyang i-submit final copy. So ako kasi hindi namin preferred yung graduated. So kasi nga may babayaran imbes na wala kaming babayaran. So mag-8% ako. Kaya hindi ko muna 'to isa-submit, hindi ko muna ipapakita na isa-submit ko siya. So ayun, para hindi kayo malito, yung mga graduated, again, yung mga graduated, submit final copy niyo na. 'Pag hindi, wag wag niyo nang wag ito yung pakinggan niyo. So, exit mo na, may main screen ko muna. Yan siya. So, stop ko muna yung share. Then dito, ang para lang magkaroon tayo ng ano, ng separation. So, yung kanina is yung graduated tax, ngayon naman is yung ang pipiliin is yung 8%. Pero may 2551Q sila dun sa may COR nila. So, again, pwede mo pa ring piliin yung 8% kung may 2551Q ka dun sa COR mo. So, dahil may 2551Q ako, pero gusto ko 8%, babaguhin ko yung kanina. So, let's start ulit nung sa, ano, nung sa BIR forms. Share ko siya. Then, ito again for 8% na to. So, calendar year, December 2024, first quarter. Tapos, ang pipiliin ko, so, automatic na naman yung iba dito since encode na natin sa previous file. So, 8% yung gusto kong piliin. Tingnan nyo, oh. So, wala akong tax payable. Nag-blackout siya, 0. Kung ang graduated yung pipiliin ko, meron akong babayaran na 1,2. So, kung 8%, wala akong babayaran kasi nga in lieu na or in lieu na siya for that. So, dito wala na rin akong fill upan kasi naka-blackout na siya. Yan, wala na akong fill upan dyan. So, confident na ako kasi 0 naman, 8% na siya. So, i-validate ko na siya. Yan, nag-validation successful na siya. So, click on edit if you wish to modify. So, wala na akong babaguhin kasi naka 8% na ako. Tapos, December 2024 naman yung calendar. Tapos, first quarter naman. So, medyo confident na ako na pwede ko na siyang ipasa. So, isa-submit final copy ko na siya. Yan. Please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax. Yan. So, pagka okay ko, i-BIR form, tapos basahin mo daw yung ano, terms and agreement. Kung okay ka na, edi okay ko na. Kasi nga pinipili ko is 8%. So, pwede ko na tong i-submit. Yan, waiting game na lang dito kasi pinapasa na niya online. Tagal, di ba? Medyo matagal-tagal lang siya. Yan, submit successful na daw. So, pagka submit successful, ang notification will be sent to your email as ano, kung wala naman daw sa email mo, doon sa primary inbox mo, so hanapin mo daw doon sa spam folder. Okay mo lang, tapos kung may IP, yan na, close. Tapos gusto ko siyang i-print kasi para lang may file ako. So, ipiprint ko siya. Yan, print, print to PDF. Kung gusto ko, hindi print na ano, print ko lang to PDF para lang ano. So, saan nga ba yun? Create ako dito na.
Yan. Yan lang siya. Ganyan siya control P. Print na siya. Then, select ko ulit yung PDF. Pipiprint niya. First quarter. Lagay ko naman na. Para may file lang din ako na nakapagpasa ako. Or kapag na BIR audit tayo. So, tapos na yon for hintayin ko na lang yung email. Tapos, yun na. Exit ko na siya. Kapag submit na ako, ito pala, kapag nakapag-submit ka na, hindi mo na siya ma-validate, hindi mo na siya ma-edit, hindi mo na siya ma-save, ang pwede mo na lang gawin is print. So, ayun siya. So, exit natin. Okay na yan. So, ayun siya. Hintayin ko yung email from BIR to Again, yung email from BIR, hindi siya agad-agad pinapasa. So, hindi agad-agad nagre-reply yung email. So, minsan inaabot ng 2 weeks, 2 weeks, ng 2 days, 3 days, ganyan. Minsan mga may weeks. Pero usually kapag busy season, madami nagpapasa, inaabot siya ng ilang weeks. So, ngayon, nagpasa ako ng 5:59 PM. So, tingnan natin kung anong oras ko siya marireceive. Yan. So, ayun. Naghintay lang tayo ng ilang minutes ngayon. So, naka-receive na ako ng email from eto kay EBIR Forms, no reply. BIR, this confirm receipts of submission of the following subject to the validation. Ito yun. Dito, yung ibig sabihin nakapag-submit na ako kasi confirms na yung receipt niya. So, nandito yung TIN ko. Tapos, ito yung form na naipasa ko, V2018 12/2024 Q1. So, ibig sabihin nakapagpasa na ako nung first quarter ng 2024 to 551Q. So, date receive ni BIR. Yan. Tapos, ito yung time receive. Pero, ibig sabihin, time receive siya ng 5:49, tapos na-receive ko lang siya ng 6:07 PM. So, merong difference talaga kung kailan siya nare-receive. So, minsan matatakot ka, hindi ko pa nare-receive. Ganyan. So, hintayin mo lang. Tapos, kung hindi man, i-email mo yung CS ng BIR para to follow up yung yung submission, yung confirmation. So, tapos kung may tax payable ka, again, babayad ka lang sa mga land bank, sa Union, BDP, tapos pwede rin magbayad sa Paymaya. So, kung gusto nyo malaman kung paano yung, again, sa 8% ako, kaya hindi ako magbabayad. So, kung sakaling nung nag-graduated ako, ni 1259, babayaran ko siya through Maya. Kung gusto nyong malaman kung paano magbayad, nandun siya sa aking YouTube na 1701Q, yung Q na 8%. So, ayun siya. So, thank you. Yun lang. Yung sa 2551Q, madali lang naman siya. Kung nakatulong ako sa inyo, please like, share, and subscribe para makatulong din kayo po sa amin na dumami ang subscribers at ma-monetize tayo. Salamat. And para makatulong din tayo sa ibang ating small sellers na gustong magpasa ng 2551Q na para hindi na sila magtanong sa ibang accountant na medyo mahal, ganyan. Kung small sellers, kung DIY ka, pwede naman to. So, pwede nyo ipasa. Pero yun lang, wag nyo i-download na sa inyo yung file. Pero yun, salamat. Pa-share na lang. Ganun. Thank you and God bless. Our YouTube channel natin is Alt plus F Travel. Thank you, God bless. Until next time. Thank you.